Pilipinas dyan sa maraming kalukuhan. Then you have ito, sikat ito na abogado. Ang kanyang mga kliyente, karamihan mga artista. Yung naghiwalayan, tapos yung iba yung pinagpatay yung mga lover. Ano ito siya, yung pati he is the sartorial elegance kasi kung magdamit ito, totoo lang, hindi ko maintindihan rin. Sal Panelo. Kabarong. Hindi masyado makatagal kasi alam ko ipitin kayo sa panahon. Simpleng ko na lang. Itong Pilipinas, para itong PAL, na bumubilo na, anda na, sige lang, nasa runway lang, for almost so many decades, hindi talaga tayo hanggang dyan lang. So, ano ang nangyari sa bayan natin? Bakit ganun? Bakit karamihan? Hindi ko na sabihin, ano ako eh. Sa labas na lang, nagkalat tayo sa buong mundo. Bakit hindi tayo makapagawa ng bayan na atin, na dyan tayo magtrabaho, at walang delikado ang mga anak natin, may pagkain, and all of the things that a country needs to survive. Maybe education, but it is not really affordable to all. And this is not really to offend anybody. But yung mga graduate rin sa of lesser standard na hindi rin pwede. Kaya hindi nakakalabas yung, for example, yung sa Delpan Bridge sa Tondo. Hindi mo sila bigyan ng panahon ng edukasyon na maganda. If they could not even really talk in straight English or grammar, no, that is acceptable, hindi makakalabas yan sila dyan. Hindi talaga, masaya sa Tondo. Kasi hanggang dyan lang ang kaya nila hanggang high school. They do not get the proper education. At sa Mindanao naman ganon. It's rock with troubles. Tapos hardly there is a quality of education somewhere na makuha. Kaya ako, I've been mayor for 23 years. Ako po'y ordinaryong tao lang pareho sa inyo. Unlike ito, I have assembled sa kabinete ko, hindi ito mga pitsugin. Akala lang ninyo kasi hindi nyo narinig eh. Hindi naman ito mga politiko. But they are really, kagaya ni Jess. Ako, napaalis sa Ateneo second year. But sa klase namin noon, Sunny Dominguez was the valedictorian. Paglipad ko doon sa Digos, Davao del Sur, wala pang Davao del Sur, isang Davao pa, Municipality of Digos. Nandoon rin ako, ang valedictorian namin, si Jess Doresa, number 10 sa bar. Baski ako saan ako magpunta, last naglaw ako. Kasi maraming bright sa Pilipinas eh. Basta sa kabukiran. So ganito ngayon, why are we suffering and in shambles? Alam mo kung ano, ang simple lang pagkasalita. Because there is so much corruption in government. At saka, nakawan, pati drugs at criminality. Yang tatlo na yan ang humihila sa atin pababa. Walang magpunta doon, magtayo ka ng canning factory somewhere there in Mindanao. Pag hindi pumunta yung NPA, hingi. Tapos mayroong MI, of course it's revolutionary tax because it's a revolution. Nandyan yung MN. And even without the money element,
talagang magulo ang ating bayan. Ako ho naman, I was pondering, I was already 71 years old nung year na ito. Gusto ko nang mag-retire. Tama na. 23 years as mayor, one time congressman, then one time mayor, vice mayor ako ng anak ko si Inday, yung nanuntok ng so almost 40 years ako. And I was a prosecutor. Fiscal po ako. I was just doing trial work every day. But this year, sabi ko kang Inday, na ikaw na, ayaw ni Inday. Kaya nagpapaganon-ganon ako. But for the many issues also. Kasi wala akong nakitang neither Grace, Rojas, or Binay talking about the major problems of our country. Wala akong narinig sa kanila about Mindanao. Alam mo, ayusin ating Mindanao. Pagka sumabog yan, the Philippines will be dismembered. Maniwala kayo, taga-roon ako. At ang lola ko, Maranao. Ang nanay ko, Mistisa Maranao. Ang lolo ko, Chinese. Macau, Lame. Maniwala kayo doon. Patak kaming lahat, halos Mindanao ang line-up dito. Pagka hindi naayos, I was not listening to anybody, just talking about. Ang ano yung, kung nanood kayo sa debate, yung mga bla bla bla. Kaya sabi ko kay Rojas, tangina, i-tape mo na lang yung speech mo dyan, pabalik-balik ka man. Yun lang, wala akong nakitang talk. And of course, corruption and drugs. Nasisira talaga ang bayan natin. Kaya ako, I had to run with nobody supporting me. Maniwala kayo na wala akong governor sa Luzon except two. Aimee, Marcos, and Representative Abet Garcia ng Bataan. And of course, sa Marinduque, si Velasquez. Cebu, wala ako na. And to think that my father comes from Cebu. Cebuano yun. Wala talaga. Niwala ako isang barangay captain sa Visayas o sa Luzon. Pero tumakbo ako dahil kako baka sakali. But I never expected na talagang manalo ako. I was just hopeful. Hopeful lang. Full of hopes. But pagdating ng eleksyon, despite wala akong pera, despite na wala akong makinarya, I said, PDP, or really not, but it was almost a moribund party. I could hardly, wala talaga kami pera. But when the votes came in, mag-umpisa tayo sa labas, kay Hong Kong, kay Brunei, nag-average, nag-landslide ako halos. On the average, 75 ako sa lahat. Labas, Saudi Arabia, nagmalop talaga ako. Then okay lang yon. Dito sa loob ganon din. So ang majority ko from the next, I got 15. Out of that 15 million, 6 of that was my margin from my next neighbor. So nandito na ako, isip-isip ko, why? Bakit ako nanalo? Because tama ang messaging ko. Yung sinasabi ko sa kampanya, I said, graft and corruption, drugs, pati criminality. So ngayon,
nandito na ako, hindi ko nakabaan. Noon sa NEDA, meron kaming application sa railroad. I filed it when I was still a mayor, about 2 years ago. Presidente na lang ako. Na-withdraw na rin kaya hindi daw bagay sa... But it takes years and years and years. Basta anong departamento, isang taon yan. Ang alam mo ito mga gagong to, hindi nagtatrabaho eh. Kasi kung tatrabaho yun lang nila, gaya ng permit, hindi ba makukuha ka ng permit, business permit, 3 days. Electrical clearance, police clearance, 1 day. Hintayin mo dyan. Madali lang man kung trabaho. Ang problema nitong Pilipinas, naging kultura na ng korupsyon na kung gumalaw sila, magbayad ka pa anywhere. Ngayon mag-uwi kayo sa inyo, magdala kayo ng mga perfume dyan, pagbukas ng may 5 ka, kunin ang 2. Di ba? Tapos pahirapan ang sa immigration. Because, ganito yan you are not asserting your rights. From now on, kung may maghingi sa inyo, kisihoda, presidente, vice president, para sa papel mo, putang ina, sampalin mo. Yan lang ang paraan Ang mga Amerikano, they are assertive. Kasi hindi kayo mag-assert ng right ninyo, hindi talaga mamamatay itong korupsyon na to. Kaya kayo magsabi, sabi mo sa customs, kukuna yan. Pag kinuha, sabi mo, putang ina, bakit? Hindi mo propiedad yan. Huwag mong kunan yan because I will raise hell. Magsisigaw ka. Makukuha ng mga media yan doon o makuha ng TV, aabot talaga sa akin yan. Kapag umabot sa akin, ngayon, ang RPN ni Andanar, nagdidebate kami, baka raw kami ma-libel. Sige na, wala ka niya. 8888. I know, but if you have to call the Philippines, you have to enter the highway 802 ata yan. O, 068. Then 888. Meron dyan. Lagay mo ang pangalan. Huwag mong dagdagan. Nagkaroon ako ni problema nitong si Consul ganon. Kasi inhian ako. Ang ito. Period. Lalabas yan sa after, may umaga, may news Lahat naman ng TV station may news. Per 1 hour yan, lalabas yung mga complaints ninyo. Titignan ko yan. Una-una, ilagay mo, you put on notice the entire Republic of the Philippines that there is an employee na nireklamo. Whether true or not, well, that's part of the hazards of... kaya kami mga politiko, mga bilyon-bilyon ang tinago namin. Yung mga ganon. But the next day, he will be given a chance to answer. Pero alam na ng buong Pilipinas na ito siya, may atraso ito. So, I will remember him. Now, si Sal, sabi niya na ang kanyang medyo mahirap kasi malibel. I take the opposite stand na hindi. Because pareho lang rin yan sa reporting sa newspaper. You are apprising the community of the shenanigans of itong taga-gobyerno. Hindi ninyo sumunod sa akin, wala talaga mangyari. So, kimapulis, mamilitary, you just be assertive. Huwag kayong matakot, mapriso o dalin.
Because I will be there. Kung magsumbong yung inyong mga pamilya na ginawa sa inyo, I will take action immediately. Bakit mo kinulong yan? Anong kasalanan yan? Kapag hindi ka makasagot sa akin ng ganon, ikaw ang ibaliktad dyan. Ikaw ang ipasok ko talaga sa kulungan. Totoo, ganon ang ginagawa ko. Maniwala ka, yan si Secretary Duresa. May isang mayaman sa Davao, mag-iinom yan siya, tapos pagka nalasing, tinatapon niya yung mayor ako, congressman siya. Tinatapon niya yung buti, nababasag. Nandoon ako, nakakapi ako sa kanto, kasi kaila ko yung mayaman, kilala ko yung may-ari. Tinitignan ko lang siya, okay lang, kasi sabi niya yung may-ari na ganoon talaga yan. Golfer eh. Sa golf, ganoon rin. Tinatapon niya yung... Titignan ko lang siya. Tapos may mga bata, kasi yung pagka sa mga nightclub, pagka umaga, medyo buy one take one yan. Wala pa kasi yung mga customer eh. But to attract the young people, ganoon na, mura, walang bayan. So he kept on throwing. Tapos may nagsayaw na mga bata, linis, tinapon na naman niya. Kaya loon lumapit ako sa kanya ko. Putang ina ka. Ginanon ko yung ulo. Walang ulo, walang buhok. Ginanon. Tisoy ito, Espanyol. Putang ina ka. Sino ka? Pero kilala ko kasi kapitbahay namin eh. Hindi lang ako kilala. I mean, dalawang kanto. Sabi ko, sino kang putang ina ka? Mag-asta ka. Yung nagsagot, yung kadi na kasama niya, sabi niya, ito, Mayor, si Don Rafael Garcia. May-ari ng water transportation dyan sa... Sinapak ko, 3 beses. Ginanon ko talaga. Pati yung kadi niya. Tapos pag namin, may baril pa, walang lisensya, huli. So, sabi ko kay ikaw, Don Rafael Garcia. Putang ina ka. Tapos na ang Espanyol dito sa Pilipinas. Letse ka. Tawagan mo yung station commander. Yung station commander, galit rin ako. Kaya bago lang na-assign doon, sa Talumo yung stasyon nila. Noon na maglibot siya, yung bago pa, maglibot siya sa mga restaurant, binibigyan siya ka ng kape. Para po respeto, tapos may toasted bread na may butter. Okay lang. Noong matagal na, sige na pa siya doon sa mga tapos nag-order na ng steak, sinasama pa yung kabit ng walang hiya. Tinawagan ko, sabi ko, putang, tawagan mo yung taranta, isa pa yan. So pagdating niya, sabi ko, ikaw animal ka, tagal na kitang hinahanap, Bisaya. Putang, bitse ka magkamali, babarilin kita. Ano sure mo? Sabi ko, libre ka, kala mo, kadalhin mo itong Don Rafael Garcia, ipasok mo sa kulungan. Pag magpasyal ako sa istasyon mo, pag nakita ako, ikaw pati itong unggoy na ito sa labas, pantay ka sa akin, papatayin kita doon sa istasyon mo. Yan na ako. Maraming tumawag hanggang umabot ng, ayaw ko talaga eh. Hayaan mo yan. Maraming nakikiusap, gano'n, road. Mga golfer, letsing yan. Yan mo, mayabang to. Ngayon, tawag si Jess, sabi niya, matanda na eh, tsaka maraming lamok doon. Mabaho talaga, pati, ang prisuhan sa mga istasyon, walang kubeta yan. Doon ka magtae, doon ka kumain, doon ka matulog, bahala ka sa buhay mo. Ngayon, sabi pakiusap ni Jess. Yan na, sabi ko, Chris mo na.
Ang unang tumambag nanay ko, hindi talaga pumayag. Kapitbahay nga kami. Kasama yung asawa niya sa simbahan. Nanay ko nagsisimba araw-araw. Tangina itong... Well, and just an example na yung ganitong just to stop. Yung mga privilege na privilege. Wala pa dito. So, tayo lahat. Pay your taxes. Tapos wag kayong matakot na bullshitin yan taga-gobyerno. Because I said, if you do not assert any right over them and insist on it, matakot lang kayo. Ang style niyan is, order ka mong bihera, meron kayo. Paglapas ninyo sa Naya, yan. Marami ng motorsiklo ang mga unggoy dyan, naghintay. Sabi, wala na nga yan. Sabi ko, basta magkamali yan sa inyo, sa harap ninyo, budyakan ko talaga para matapos na. So ngayon, report lang ninyo sa akin, paabot ninyo, barangay captain ninyo. Sabi nyo, yaman, sabi ni Mayor, paabot mo lang. Meron talaga akong utusan doon. Bakit? Ngayon, tayo, hirap ang bayan natin. May droga na, korupsyon, may away pa tayo ng Communist Party of the Philippines. So ito mga komunista, it has really pulled us down. So, bago ako naging presidente, nakiusap ako sa kanila na mag-istorya. And included in that yung MI, pati MN sa Mindanao.